Okay guys, nandito tayo ngayon sa Dasma, Cavite, no? So meron tayo ditong siniservice na Electrolux automatic washing machine. So ito ay 12 kilogram guys. Ang problema nito guys, hindi nakapagda-dryer, no? So ang nangyayari sa kanya guys, pagdating sa spin, bumabalik siya sa rinse, no? So hindi siya nakakatuloy ng spin. Pabalik-balik siya guys sa rinse. Ang problema nito. Kaya tinawag po sa atin ng customer, no? Ayan. So, ayan guys, titesting natin, no, kung anong problema nito. Kasi kung bakit pabalik-balik siya doon sa pagre-rinse, no? Ayaw niyang dumiretso sa spin, no? Pero pag titesting natin guys na walang laman, dumidiretso naman siya sa spin, no? Okay naman siya. Pero pagka may laman guys, ang nangyayari, pabalik-balik siya doon sa rinse. Hindi siya nakakatapos doon sa kanyang pagda-dryer, no? So, karga lang siya ng karga ng tubig sa rinse, no? So ayan guys, titesting natin. Working naman siya, no? Kapag walang laman. Ang problema lang guys, napansin natin, masyadong magalaw yung drum. Ayan. So ang ano natin dito, kapag may laman ito, ang nangyayari sa kanya, naghahampas ito sa body, no? So nag-outbalance. Kaya nangyayari sa kanya guys, pabalik-balik siya doon sa rinse, no? Basta tandaan nyo guys, yung washing machine nyo, working siya sa spin. Tapos working siya sa spin kapag walang laman. Pero kapag may laman, pabalik-balik siya doon sa pag-rinse. Hindi siya nakapagda-dryer. Automatic guys, ang una nyong tingnan yung balance, no? Balance ng washing. Baka naman hindi balance yung pagkatayo niya. Tingnan nyo yung loob ng drum na kung nasa gitna ba. Kasi baka mamaya tagilid, no? Kasi kapag tagilid ang inyong washing machine, hindi yan magtutuloy sa pagda-dryer, no? Pabalik-balik yan sa pag-rinse. So yun po ang tingnan nyo kapag nagpabalik-balik sa pagre-rinse ang inyong washing machine, yung balance. Tapos, pangalawa guys, yung kanyang suspension rod, no? Kung okay naman yung balance ng inyong washing machine. So, ito guys, nakita namin okay yung balance. So, ang problema niya guys, yung kanyang suspension rod, no? Ayan. So, papalitan natin to guys, yung kanyang suspension rod. Ang pagpalit nito guys, tanggalin natin yung top cover, no? Yan, tatanggalin natin yan. So, ang gagawin natin, luwagan lang natin dito guys yung mga wiring sa likuran, no? Bago natin tanggalin yung top cover. Para pag inangat natin guys, hindi siya mahatak, no? Ayan. So, kasalukuyang tinatanggal ng ating mga kasama, no? Yung mga wiring na nasa likod para lang maluwagan, no? So, ayan. So, kapag natanggal na yan guys, ang gagawin nyo, iangat nyo na lang yung pinaka top cover. Ayan. Ayan, so kapag naangat nyo na yan guys, ang mangyari dyan, palitan nyo sa isa-isa. Kasi yung design guys ng Electrolux, ng mga ganitong model, hindi siya disabit, no? Hindi tulad sa mga LG, na disabit lang, no? So ito, itutusok mo talaga doon sa baba, yung kanyang suspension, no? Kailangan mo siya itusok para makapasok siya. So, ang kailangan yung suspension rod dito guys, ito, tulad nito guys, yung lock na nasa taas guys, hindi siya naka-fix, no? Yung kaya siyang tanggalin. May mga dalawang klase kasi ang suspension rod, no? Mayroong naka-fix yung kanyang lock. Ito, tulad nito, itong lock na ito guys, naka-fix, no? Naka-fix siya doon sa suspension. Mayroon namang hindi siya naka-fix. So, ang kailangan nyo guys, yung hindi naka-fix na suspension rod pag ganitong model, no? Kasi kailangan nyo siya itusok doon sa baba. Kapag naka-fix kasi yan guys, hindi nyo maitutusok, no? Kasi hindi ito disabit. Ayan. So, itinutusok ng kasama natin dito sa baba yung pamalit natin, no? Dito mo siya hugutin sa ilalim. Tapos itutusok po siya, no? Ayan. Yung drain sa likod mo ilagay. So, itutusok lang natin yan guys yung bago, no? Isa-isa guys ang pagpalit nito. Kaya medyo mahirap guys kung mag-isa lang kayo magpalit, no? Dapat at least dalawa pag nagpalit kayo ng suspension rod. Kasi medyo mahirap guys, lalo na itong Electrolux, no? Kasi hindi siya disabit, hindi tulad to sa ibang LG or sa Samsung na pwede nyo lang isabit, no? So ayan, isasabit dito, itutusok nyo sa ilalim. Ito guys, yung bago guys, so matigas yung spring. Ayan. Tapos yung lock nyan guys sa dulo, wala siyang lock na nakapix. Kumbaga, movable yung kanyang lock sa taas, no? So ganun po guys, no? Basta Electrolux sa ganitong model, ang kailangan nyo yung suspension na hindi nakapix yung lock sa taas, no? Diyan guys, so itutusok nyo siya. Ayan. Kapag natusok nyo na siya, hatakin nyo siya, saka nyo ilagay dito sa taas, no?
Kasi pag mag-isa lang. Yan. Yan. So, buhatin nyo. So, lagyan natin ng basahan kasi nga may grasa yan. Kaya dumidikit sa kamay. Ayan. So, yan. Kapag natusok nyo na siya guys, yan. Lagay nyo siya. Saka nyo ilagay itong lock niya dito sa taas. Yan. So, dapat guys, mababol. Tandaan nyo guys, hindi yung nakapex. Kasi baka may nabibili nyo nakapex. Hindi nyo may pasok yan doon sa ilalim. Ayan. Ganun lang. Isa-isa, no? Ganun din yung sa kabila. Isa-isa ang pagpasok. Hanggang matapos, no? So, yan. So, ganun lang guys, no? Basta yung washing nyo guys, tandaan nyo, kapag pabalik-balik yung sa rinse, dalawa kagad ang tingnan nyo guys. Yung balance niya, baka hindi siya balance. Subukan nyo muna i-balance. Yung mga paa, yung loob ng drums, tingnan nyo kung nasa gitna. Kung good naman, at saka kapag i-try nyo na nag-spin naman kapag walang laman, ibig sabihin guys, may problema kayo sa suspension rod, no? So, ayan. So, available yan guys sa amin yung suspension rod ng Electrolux na 12 kilogram capacity, no? So, ang sukat ng suspension rod dito guys, 62 cm, no? Ayan. 62 cm yung sukat ng suspension rod ng 12 kilogram na Electrolux na ganitong model, no? So, take-note nyo na yan guys kung kayo po ay technician. I-note nyo na yan para alam nyo na. No, pag tinawag sa inyo ng customer, alam nyo na kagad kung anong suspension rod sukat ang kailangan nyong bilhin pag ganitong model at capacity, no? So, ayan. So, nandito tayo ngayon guys sa Dasmariñas, Cavite, no? Dito tayo nag-service ngayon. Pero ang home base talaga namin guys is Santa Rosa, Laguna, no? Ngayon, nagsiservice kami ng Cavite, Laguna, Batangas hanggang Parañaque. No, kapag medyo lagpas na guys sa mga area na yan, hindi na natin kaya servicean, no? Ayan. So, available din guys sa amin yung mga parts, no? So, kung hindi siya on stock, by order naman, no? In-order natin. No, ayan. So, isa-isa yung pagkabit nito. Ayan. So, okay na ito guys, no? Kinabit na natin lahat. Ayan. So, tinitesting na po natin. Ayan, tinitesting na natin sa spin. Ayan. Yan. So, yung board nito guys, available din sa atin, no? Yung board ng Electrolux na ito, ganitong model, available din sa atin yan. Ayan. Ayan. So, testing lang natin guys, no? So, ayan. So, basta yan guys, no? Sana makatulong yung video natin sa inyo, no? Sa mga ganitong problema, no? Yung pabalik-balik sa pag-rinse, no? So, applicable yan guys, no? Yung sa lahat ng brand. Yung ganong problema, yung pabalik-balik siya sa pag-rinse, hindi siya nagtutuloy sa dryer. Yan. So, yung sukat ng suspension rod, guys, depende yan sa capacity at brand, no? Paiba-iba yan. Kakaiba-iba ang sukat bawat capacity at saka bawat brand ng suspension, no? So, kung gusto nyong bumili, mas maganda sukatin nyo in actual yung suspension rod para at least alam nyo na kung anong sukat talaga, no, na para dyan by centimeters. Ayan. Okay na ito guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong yung video. Bye-bye.